Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inusisa kung dapat bang managot ang vice-presidente sa hindi maayos na liquidation ng confidential funds. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa karanasan ng State Auditor na si Roderick Wamil, ngayon lang daw niya naranasan na puro acknowledgement receipt ang isinumite ng isang ahensya sa pag-liquidate ng confidential funds. Anya, walang isinumite ang Office of the Vice President ni isang official receipt na galing mismo sa pinagbilhan ng bagay. Ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice. Yes po, Your Honor. Okay. Sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit? Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unahang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. So first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at walang official receipt. Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit. Ang OVP lang din ang naranasan ni Wamil na tumangging tanggapin ang unang audit observation memo na naglalaman ng mga paglabag sa liquidation rules. Alam nyo ba kung ba't hindi tinanggap? Dahil walang authorization, tama ba yon? Yes po, wala daw pong mag-i-receive. Ganyan ba dapat? Ganyan ba ang kalakaran pagka ang isang ahensya ng pamahalaan ay binigyan niyo ng AOM? Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya? Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor. So, that's unusual. Yes po, that's unusual po. Okay. Lumabas din sa pagdinig na may notice of disallowance ang OVP. Ibig sabihin, pinababalik na ng COA sa OVP ang mahigit 73 million pesos na pera ng gobyerno dahil sa kabiguan umano na makapagpakita ng katibayan sa pinagkagastusan ng confidential fund nito. Ang kasunod na noon, ayon kay Wamil, pwede nang magsampa ng kaso sa ombudsman. Pero ilang senador ang nagtanong, matuturing ba raw na pinal ito o pwede pang ayusin ng bise sa pamamagitan ng pagpapakita ng katibayan gaya ng mga resibo o questionin ang desisyon ng COA sa Supreme Court. Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate. Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision. If it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final or does that mean it's not yet final until unless ruled upon by the court with finality? Kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po. Unless nga may TRO. Yes po, Your Honor. Tinanong din si Wamil, may pananagutan ba si Vice President Sara Duterte sa kabiguan ng kanyang mga tanggapan na maliquidate ng maayos ang pondo? Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung Unresponsive po. Binalikan din ni Senadora Amy Marcos ang sinabi ni Wamil na batay sa panuntunan kung hindi maliquidate ang pondo ng gobyerno, may presumption o pinagpapalagay na nagamit ang pera sa personal na bagay. Was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP? That is a presumption po. Pero actually. hindi sinabi. Sa madaling sabi, Pero dahil wala presumption talagang po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw
ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use for benefit under the joint circular. Giit ni Wamel, responsable ang pinuno ng ahensya ng gobyerno sa pagtiyak na nagamit ng tama ang pondo ng opisina niya. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision But it's categorical. na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? Yeah po. Kapag Okay. sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po ang or- liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po. May kaugnayan din dito ang pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros. Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers? Under the Government Accounting Code, yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po. At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya? Yes po. Ayon kay Attorney Soledad de Riquito Mawis, din ng College of Law ng Lyceum of the Philippines University, dahil si Vice President Duterte ang pumirma ng mga disbursement voucher, may command responsibility siya at dapat alam niya kung paano ginastos ang pondo. Ang nakasakdal ho dito ay si Vice President, hindi ho yung mga ibang tao. Yung liability na ho ng ibang tao, sa korte na ho siguro yan kung may ifa-file na kaso. I think command responsibility alone. Dapat inauthorize kung tao tanggapin, dapat alam mo rin kung paano ginasta. Kasi meron siya, yung mga pinirmahan niya kahapon, yung mga pinapakita like the disbursement voucher, Yes, yeah. tapos yung mga certifying that the physical and financial plan. Yes. So she's in a position therefore, and kasi siya nag-sign ng disbursement voucher, she therefore must be in a position to justify that the disbursement, okay, was made in accordance with a legitimate purpose. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.